Paring aftershocks at nagyayelong klima, nagkukumahog ang rescue teams na maabot ang mga naipit sa malawak na guho na idinulot ng magnitude 7.8 na lindol sa Turkey at Syria. Hundreds of civilians were killed and maybe thousands of people were injured. Families now are under the rubble. We need help from everyone to save our people. Halos pulbusin ng magnitude 7.8 na lindol ang Syria. Marami pang natabunan ng semento ang naghihintay ng saklolo. Ang mga rescuer, sinusuyod ang bawat siwang ng mga gumuhong gusali. Sa lungsod ng Idlib, nahugot sa guho ang sugatang padre de pamilya. Ipinagbunyian ng rescuers. Mas lalong nabuhayan ng pag-asa ang lahat ng masagip ang 3 pang pasli. Agad silang ginamot. Kahit kumagat na ang dilim, tuloy pa rin ang search and rescue. Gabi na nang mailigtas ang isang batang lalaki. Sa tuwa, pinaghahalikan siya ng mga rescuer at ang paslit, sinuklian nito ng isang ngiti. Pero hindi lahat simpalad ng batang yan. Ang ilan, bangkay na ng matagpuan. Sa loob at labas ng sports hall sa Turkey, pila-pila ang mga bangkay. Posibleng tumuntong o lumagpas pa sa 10,000 ang bilang ng mga namatay sa lindol. Nagdeklara na ng 3 buwang state of calamity sa mga nilindol na lugar sa Turkey. Maraming salamat sa Diyos at safe kami. Nakausap ng News 5 ang isang Pinay na nakatira sa Hatay, Turkey. Siya si Liza Zengiz, na 15 taon na sa Turkey. 3 araw na raw silang walang tulog ng kanyang asawang Turkish at 2 nilang batang anak. Sa takot sa mga aftershock, sa loob na lang muna sila ng sasakyan nagpapalipas ng gabi. Hindi ako makaya. Gusto kong umiyak. Gusto kong sumigaw mula na mag-umpisa ng maglindol. Kasi yung parang experience mo ba na sa buong buhay mo. Parang hindi mo lang, nagpapasalamat ka buhay ka, pero yung dagok na bilin niya, hindi mo alam kung hanggang kailan matatapos. Parang walang peace yung mind namin dito. Wala na ngang matirhan, wala pa raw silang makain. Panawagan niya, sana matulungan kami nila rito mga Pilipina. Kasi wala kami matakbuhan dito, wala kami mga pamilya dito. sa kabila ng trahedya, may sumisilip namang pag-asa sa search and rescue operations. May pag-asang hatid ang tulong mula sa ibang bansa gaya ng Team Israel na nakarescue na ng 2 tao. Oh, very good. Come on. Katuwang din sa operasyon ng mga asong nakakasuot sa mga maliliit na butas. Sa gitna naman ng guho, himalang nasagip ang isang parrot. Balang araw, makalilipad din ulit ang ibong yan sa kabila ng dinanas nitong trahedya. Nagbabalik. We know that the Turkish government is very kind to us. Ang laki na naitulong nila sa Bangsamoro, ang laki na naitulong nila sa ating mga humanitarian needs, especially sa COVID-19. Handa na ang 85-man team ng Pilipinas na magtutungo sa Turkey para tumulong sa search and rescue operations sa mga nabiktima ng 7.8 na lindol. Pangungunahan ito ng 33 tauhan ng Armed Forces of the Philippines. 21 sa mga ito ay mula sa 525th Engineering and Construction Brigade ng Philippine Army, habang 12 ang mula sa 505th Search and Rescue Group ng Philippine Air Force. Ayon kay AFP Chief of Staff General Andres Centino, bihasa ang mga ito sa pagsagip sa biktima ng mga bumagsak na gusali. They've been deployed in other parts of the country, and the biggest that
They were deployed was in last year during the Typhoon Odette in Leyte. Ang Metro Manila Development Authority naman, mayroon ding pasasamahing 12-man team. Ayon kay MMDA Chairman Romando Artes, veterano ng Nepal ang mga ito at sila din ang naka-rescue sa survivor noong gumuho ang isang supermarket sa Pampanga. Bukod sa manpower, mayroon ding bit-bit na equipment ang mga ito. Meron po tayong dalang mga equipments tulad ng life locator kung saan kahit 45 feet po ang lalim ng rubble ay nadidetect po nila kung may tao or object na gumagalaw. Meron din po tayong mga victim locators na naririnig po kung may sound na nagmumula sa mga gumuhong gusali at iba pa pong mga equipment. So tutulong po tayo sa paghahanap and hopefully makasave po tayo ng buhay. Ang Department of Health, 31 tauhan ang ipapadala kabilang ang 7 doktor, 8 nurses, 2 medical technologists, 2 pharmacist, logistical people at administrative officer. Sinabi ni DOH Officer in Charge Maria Rosario Berhere, may dala ang mga itong mga gamot at portable medical equipment. Lahat ng kailangan ay dala-dala namin. Actually, we have 16 tons of equipment, supplies, and medicine. So lahat ng gamot na pangangailangan dahil we are the medical responders. Dito sa buong contingent ng Pilipinas, kami yung sa medical response. So nasa amin ang mga gamot, nasa amin ang mga medical supplies, nasa amin ang mga medical equipments. Up to the point na pwede tayo makapag-intubate on the site and meron tayong portable ventilator na dala-dala rin. Bili ng mga opisyal sa kanilang mga tauhan, unahing ingatan ang sarili upang makapagligtas ng maraming buhay. I was just telling them to para lang naman baka kakabahan kung nasa labas ng bansa. And also preparing them dahil mas malamig doon ang weather sa pupuntahan nila. Nagpabili po tayo ng mga thermal na damit. Ganon din po ng winter jackets dahil po masyado daw pong malamig doon po sa Turkey. So handa naman po yung ating tropa regarding weather condition. So kailangan i-equip din natin sila na mapoprotektahan din nila yung sarili nila so that they can appropriately respond. Nakatakdang umalis mamayang gabi ang Philippine contingent at magtatagal sila sa Turkey ng 2 linggo. Ang earliest possible departure po nila is ngayong gabi na po, mamayang 10:20 po ng gabi.